There was no deal whatsoever ang PNP kay Ms. Maslog, even sa side po ni General Macapas. He was very clear on that kanina po nung kausap ko siya. Ang naging engagement lang po, yung naging content lang po ng engagement is just part of his job as an intelligence officer. Walang anumang kasunduan sa pagitan ng Philippine National Police at sa umano'y scammer na si Mary Ann Maslog. Ito ang binigyan linaw ng PNP matapos lumutang ang text scam suspect sa hearing ng Senado para sabihin na sinubukan rin niya makipag-negotiate para sa pagsuko ni Alice Go. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, liban sa sinabi ni dating Intelligence Group Director, Police Brigadier General Romeo Macapas, na nagbibigay ito ng impormasyon sa nooy pinaghahanap na alkalde, wala na silang iba pang pakikipagkasundo kay Maslog. To your question, why are we dealing with somebody with shady characters? Again, there was no deal. However, as part of the functions po ng PNP, pag kumukuha po tayo ng mga information, ay wala naman po tayong pinipili kung saan nanggagaling ang information. But what is important is we have to vet and validate kung itong mga nakukuha nating information and even the source of information ay reliable at merong semblance of truth dun sa mga sinasabi niya. But what is important, there is no deal whatsoever with Ms. Maslog po. Inamin ni Macapas na sinamahan niya si Maslog sa Custodial Center para makakuha ng ilang impormasyon kay Go, ngunit wala umano itong naging kapalit. Sa ngayon ay aalamin ng PNP kung may nalabag na protocol sa ginawang pagbibitbit ni Macapas kay Maslog kasama ang abogado ni Go na si Stephen David sa loob ng custodial facility. Titingnan natin, sir, kung may na-violate po na protocol and even camp rules with respect doon sa naging pagbisita po ni Ms. Maslog. And of course, titingnan natin kung even si General Macapas conform doon sa mga existing policy with respect po doon sa pagbisita po sa ating mga detainees po. Nilinaw din umano ni Macapas na isang beses lamang niya ito sinamahan papasok ng Custodial Center at hindi na ito naulit. One area that should be checked or invalidated is yung sinasabi po niyang claim na twice po siyang nagpunta po doon sa Custodial Center, and one of that visit ay inamin din naman po ni General Macapas na he was with them together with the Attorney Stephen David in particular, and again sinasabi niya is still part doon sa pag-elicit ng mga information with respect doon sa posible na mga nagkanlong, posibleng naging way ni Alice Go para makalabas ng bansa. And doon sa pangalawang visit niya na sinasabi na ni General Macapas, denying na hindi niya alam yung pangalawang visit. Definitely we will have to check paano siya nagbigyan ng access kay Alice Go the second time around. Samantala, sinabi din ni Brigadier General Fajardo na tumanggi si Brigadier General Macapas na ihayag ang mga inisyal na napag-usapan sa loob ng PNP Custodial Facility dahil may kinalaman umano ito sa national security. We really have to check on that, sir. Basta ang sabi sa akin ni General Macapas, sabi niya sa akin, Jean, this is just part of the intelligence gathering natin, case build-up, and whatever napag-usapan doon, we really cannot reveal because it concerns national security. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, maingat nilang pag-aaralan ang mga isinawalat ni Maslog sa hearing. Talagang hindi siya kapanipaniwala. Maaring meron siyang squid tactics na ginagamit. Baka maaring may ilang pirasong buhanging totoo. So yun yung kailangan naming timbangin sa pasara ng investigasyon at lalo na pagsulat namin ng committee report. Na regardless kung sino ang nagsabi ng sa pamamagitan ng pag-cross sa mga resource persons, sa mga facts kuno na sinasabi nila, more or less ma-establish namin mukhang ang totoong kwentong ito. Una nang sinabi ni Maslog na hiningan siya ng tulong ng PNP Intelligence Group para kausapin si Go kaugnay ng pagsuko nito. Si Maslog ay unang lumutang bilang Jessica Francisco na bagong resource person sa pagdinig ng Senado tungkol kay Alice Go. Ngunit kalaunan ay napag-alamang siya pala si Mary Ann Maslog na may kasong graft dahil sa textbook scam noong 1998.
Hindi ito nakulong matapos na ideklara ng kanyang abogado na namatay na ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.